Itong nasa likuran ko ngayon ay matandang school na to, noong 1960s pa siya. Ang portable ang kasagutan dito sa Canada kapag kulang sa mga classroom. Yan yung kawad ng kuryente. At dito sa amin pala sa Canada, kung nasaan kami, hindi ka makakakita ng kawad ng kuryente katulad nito sa mga neighborhood. Yung mga coyote, maaring nandoon sila sa loob ng forest na yon. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kamusta na kayo? Yung mga bata ay nasa swimming lesson na nila. Etong nasa likuran ko ngayon ay matandang school na to, noong 1960s pa siya itinayo. Kadikit niya, eto. So ayan yung eskwelahan, kadikit niya to. Library siya at may indoor pool sa loob. So diyan nagsuswimming ngayon yung mga anak ko, anak natin. Anak ko. Diyan sila nagsuswimming ngayon. Dati hindi sila nagsuswimming diyan. Pero nalipat na sila dito kasi nag-iba na ng rules. At napakaganda ng panahon. At ipapakita ko sa inyo tong tinatawag na portable. Tara, puntahan natin. So, ito yung tinatawag na portable dito sa Canada. Ito yung eskwelahan. Ayan. Yan yung eskwelahan. Ito yung portable. Tara, ikutin natin. Napakaganda pala ng araw ngayon. At saka, tamang-tama lang yung temperature. Hindi ganun kalamig, hindi ganun kainit. Talagang perfection. Ayan. Libutin natin siya dito. So, doon na. So, pagka ganyan, yan yung hati. Yan. Ayan yung hati. So, may classroom pa doon. Ito palang portable. Naaano siya, namumove siya. Ang portable, ang kasagutan dito sa Canada kapag kulang sa mga classroom. So, ang nangyayari, kasi hindi ko alam sa eskwelahan na to, pero kasi pag French class, usually, mas konti yung mga bata sa classroom. So, sila lang siya kasi lingkod. Kahit kailan, hindi pa sila nag-exceed sa 20 na bata sa classroom. May, nung 3rd grade, nasa 12 lang sila sa isang classroom. Nung 4th grade, nasa 16 lang sila. Tapos ngayon, lumipat na sila sa Catholic school. Konti pa rin sila. Anyways, hindi yata pwedeng maraming bata sa classroom. Parang 20 lang yata ang, ewan ko sa ibang lugar sa Canada, parang 20 lang siguro ang pwedeng bata sa isang classroom. Hindi ko lang sure, 20-25. So, pagka ganito, pagka kulang na sa loob ng eto yung school sa may likod, kapag kulang na ng classroom, mag-a-add sila ng portable. So, sa portable, yan yung kawad ng kuryente. At dito sa amin pala sa Canada, kung nasaan kami, hindi ka makakakita ng kawad ng kuryente katulad nito sa mga neighborhood. Kasi ang kuryente ay nasa ilalim ng lupa. Makakakita ka lang ng kawad ng kuryente. Eto, kakaiba to. Pag nakita mo yung kawad ng kuryente, kakaiba siya. Makakita ka lang ng kawad ng kuryente kapag may portable. Kasi hindi pwedeng ilagay yung kuryente sa ilalim ng lupa kasi ang portable maaaring madagdagan, maaaring mabawasan. Sobrang grabing mahal nun kapag yung lupa ay binungkal mo ng binungkal para malagyan ng kuryente. So, efficient na may kuryente na visible na nakikita mo na ganito. So, ayan. Isa yan sa mga bagay sa portable. May makikita kang kuryente. So, eto, 2, 4, 6, tapos pang 7 yon. Ayan, ganyan ang nangyayari. Lalagyan nila namumove siya. Pag namove na siya, lalagyan nila ng ganyan, yung pinakahagdanan. At pagkatapos, sa loob niyan, dahil may kuryente, meron siyang air conditioning at meron siyang heater. Ang wala lang sa loob ay CR. Yun lang ang pinaka hindi maganda sa portable. Wala siyang CR sa loob. Kailangan mo na pumasok sa loob ng building para mag-CR. So, hassle siya kasi napakahaba ng winter namin, di ba? Tapos mag-CR ka. Mag-winter coat ka pa. Isa pa pala sa rules, sabihin ko lang dito sa Canada, isa sa mga rules, di ko alam sa ibang part ng Canada, pero dito,
magdadala ka ng indoor shoes. Hindi pwede yung anong nilakad mo sa labas, ilalakad mo sa loob ng classroom mo. Kailangan mong magpalit. Meron kang, yung outdoor shoe ay iniiwan dito. Nakatira lang yung outdoor shoes, indoor shoe. Yung indoor shoe ay nakatira sa loob ng classroom mo o nakatira sa loob ng portable. Pagdating mo sa classroom mo o sa loob ng portable, magpapalit ka na ng indoor shoes. So, yun. Kaya kahit winter, yung classroom nyo ay tuyo kasi hindi mo nilalakad-lakad yung outdoor shoes mo dito. Tsaka isipin mo naman haba ng winter, nakabota ka sa napaka-uncomfortable naman nun, di ba? Yun. Ano kayang ginagawa ni Cookie? So tulad ng nung last school ni Lance tsaka ni Lincoln, nagkaroon sila ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 na portable sa may ano nila, sa may field nila. Nagkaroon ng 16. Tapos, tinanggal yung 4. Here's a dog. Jug, what you doing, Jug? Ha? So, ganon ang system. Yeah. See that? Oh, the squirrels. There's 2 squirrels over there. That's what she's looking at. Oh. So, ayan ang portable. Namumove siya. Meron siyang kuryente, may air conditioning siya, may heater siya. Sa bawat portable, meron din, what do you call that monitor wherein the kids can watch on the screen? Projector? Projector. Ayun, bawat portable ay meron ding projector. Ayun yung ginagawa ng mga, pag nagtuturo yung mga teacher, gumagamit sila ng projector. At wala siyang bathroom. Yun ang pinaka-downfall niya. Wala siyang bathroom. Ewan ko tong mga portable na to kung gaano na to katagal dito. Yon, ayan ang kwento sa Canada kung papaano nila dinadagdagan ang kakulangan ng mga classroom. I think there can only be like 20 students in the portables. I mean, in every single classroom because Lance and Lincoln. I don't know. The portables haven't changed size since I was a kid. And No, what's the we used to have 30. maximum? What's the maximum kid in every single classroom? But now 22. 22. But when I was 20? a kid, Yeah. 30 kids easy would be Oh, on a yeah. portable. O yan ang kwentong portable. At gusto ko palang idagdag. So, isa tong eskwelahan na to sa may pinakamalawak na field para sa elementary. Sobrang lawak niya. Meron siyang, kasi kadikit niya rin yung pinaka... Yeah. People are practicing over there. The 3 there? Yeah. Practicing their swings. Practicing what? Their swings. Yeah. Yeah. So, isa to sa may pinakamalawak na field. Kasi meron din siyang kadikit na community center. Ito nga yung community center, di ba? So, ang lawak ng matatakbuhan ng mga bata. Meron silang dedicated na soccer field. Over there, kapag sinum ko to, may isa pang soccer field. At pababa doon, may isa pang soccer field. So, 3 siya. Tapos doon naman yung may ilaw, may makikita kay may ilaw. Ano naman siya? Is that tennis or pickleball? Well, whatever you want. The 2 people in the middle are playing tennis. But they're tennis courts. Yeah. I mean, you can play pickleball a lot. So, tennis court talaga siya, pero maaari kang Pickleball maglaro courts are ng... usually smaller. Maaari kang maglaro ng pickleball. Isum ko. Aba, hindi nagloko ang cellphone ko ngayon. Ayan, nakikita nyo. Tapos, pag inikot ko doon, meron pa siyang soccer field. Pababa doon, actually. Soccer, football. football. Meron No, pa it's siya. both soccer and football too. Oh yeah, it says it there? Well, you can see because the 2 pipes sticking up, that's for football. The extended square here behind the goal, that's for football as well. Oh yeah? Yeah. I didn't know about So that. they use it for both soccer and football. Oh. So, madagdag ko rin, dito sa Canada, hindi ka pwedeng mag-enroll kung saan saang eskwelahan mo gusto. Kahit may malapit pang eskwelahan sa'yo, kung hindi siya zoning, hindi ka pwede sa eskwelahan na yon. May enroll ka lang through zoning, kung saan ang zone mo. Tignan nyo tong ano. Interesting, di ba? May zoning na nagaganap. Hindi ka pwedeng mag-enroll kung saan saan. Ang napakaganda ng ulap. Tignan nyo. Gusto ko lang ipakita yung ulap. Para siyang ano, yung bulak na kinamot-kamot. Ganda, no? Okay, tara na. Tsaka ma-enjoy ka. Ay, ano ba yan? Binuhat na naman si Cookie.
Si Cookie, napapaisip ako eh, sino ang nilalakad? Si Cookie. Para na siyang baby. She's locked on. Yeah. So, Yeah. heat-seeking missile. Oh, there's a geese. Geese poop. Ang hindi lang pala kagandahan sa ganitong malaking field kapag may bumisita na geese. Ang mga geese ay naglalaglag ng kanilang mga, alam nyo na. So, sa field na to, kailangan pag naglakad ka ay nakatingin ka sa ground. Kasi baka maapakan mo, you have to look, I'm telling them, while you're walking, you have to look on the ground because there's a lot of geese poop. Ang dami nila. Because you can't hunt them, can't trap them. Protektado tong mga geese na to eh. So they're just doubling more and more. When I was a kid, it was odd to see Canada goose. I mean, like, they were still around. Yeah. You see them fly around overhead sometimes. Yeah. But nowadays, you know, just drive by a farmer's field and you'll see hundreds of them. Yeah. They'll walk across the road. They just multiplied. So, yan ang hindi kagandahan kapag ang field ay nabisita ng mga geese. Ang daming talagang ang dami nilang mga dumi sa damo. Kailangan nakaano ka. At saka nowadays, ang dami mo na ring makikitang falcon. Noon hindi kami nakakita ng falcon, ngayon marami ng falcon. You saw the falcon that's flying there? Yeah. I'm telling them about the falcon. Kasi nakita niyo yung falcon. Ngayon ay iiwanan ko na si Mushi at pupunta na ako sa loob. Papanoorin ko yung mga bata. Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon ay ilalakad namin ng baby at ipapakita ko sa inyo ang napakagandang fall. Pero umpisahan natin kung anong itsura ng front garden kapag fall. Ito ang itsura ng front garden kapag fall. Ginupit ko na yung ibang halaman, ganun talaga para maprotektahan sila. At pagkatapos, etong hydrangea, ang ganda niya na naglalakad ka sa hagdanan mo tapos may bulaklak. Nag-pink-pink na siya. Ayan. Tapos, so matutulog na yung mga halaman. Tapos ito yung puno. Papalit na siya ng kulay. Ito si Cookie. Oh yeah! Oh my god! What? The 60 is so, it's so smooth. What 60? 60 frame rate. It's smoother. Yeah. See? Frame rate is basically how you keep moving fast. Oh, maambun na. Cookie! Hurry up, Cookie! May I head back? It stopped.
At eto pala, naka 60 frame rate yung cellphone ko. Kaya, hindi pala siya pwedeng i-mega zoom. Pero ganyan, napakaganda, makulay niya. Makulay na makulay. Si Cookie ay nakikipaglaro sa kanyang daddy. Lakad tayo. Ayun yung dating eskwelahan ng mga bata. Napakakukulay ng mga puno. Sobrang ganda. Tignan niyo tong puno na to, napakaganda. Ang ganda, di ba? Makulay na makulay. Go to the other tree, Lance. At sa mga oras nga po na ito ay talaga namang napakalakas ng hangin. So, ang mga sinasabi ko po sa oras na to ay napakaganda kung inyo pong pagmamasta ng kapaligiran. Kaya rin ako lumabas na nag-vlog ng mga oras na yan para ma-share sa inyo yung kagandahan ng fall. So, usually isipin po natin, kahit ako kasi nung dumating ako sa Canada noon, winter, kasagsagan ng winter. Akala ko spring ang pinakamakulay na panahon. Yung pala, fall ang pinakamakulay. Napakakulay niya, lalo na pag nag-country driving ka, makikita mo talagang makulay na makulay. Ang mga tao, usually nagpapakasal sila ng fall kasi maganda yung background. At mapapansin po natin, yung mga dahon na dating berde ay nagiging pula o dilaw kasi nagiging shorter nights na at pagtungtong ng gabi, nagiging malamig na at nagsastop na rin yung mga puno na mag-produce ng chlorophyll. Yung chlorophyll, siya yung nag-trigger para mag-green yung mga dahon. Pero dahil ang mga puno na to ay matutulog na at magpe-prepare sila para sa winter, ganyan ang nangyayari. Ang mananatili na lang na berde ay yung mga evergreen. Kaya kahit winter, halimbawa, yung puno na lahat ng, ng snow, may makikita ka pa rin kulay dahil sa evergreen. Maganda pa rin siya. Ito, yung dating school, hanggang grade 7-8 yung school na to, pero lumipat na yung mga anak ko ng school, so hindi na sila dyan. Pero dyan nag-umpisa yung mga anak ko mula kinder pa lang. May forest din sa likod noon, pero yung forest doon ay private property. So, eto na si Cookie, palakad-lakad, masayang-masaya siya. Hindi siya nilalamig kasi makapal ang kanyang balahibo. Yan. Pasensya na po kasi sa boses ko may sakit pa ako eh. At dito pala sa community namin, ma-share ko lang po sa iba kapag ganitong bagong tayo. Although hindi na matanda na tong community namin, hindi na siya bagong-bago. Ang ibig ko sabihin kapag may new development, automatic may natatayong eskwelahan, katulad nitong eskwelahan namin. Nung lumipat kami rito, wala pa siya, pero after, nasa plano siya talaga. So, yan, tinayuan ng eskwelahan. Pagkatapos, kaya ang mga nangyayari rito, ma-share ko rin pala, no? Hindi nagsisiksikan kasi kada bagong community, may bagong school para sa lahat. Okay, I'll try it, Lance. Here, Lance. Warning, since you haven't been a kid in like 20 years, you probably won't make it. Okay. Here, let's see. Have it like that. Like this. Like that. Okay? There. Okay. Mommy's attempt of trying to survive the spinny thingy. Let's see if she survives.
accidentally zoomed in. Ayan, na-survive natin. Ito, ang gaganda ng puno. Hindi ko alam kung nakaka-capture siya sa camera. Kasi madilim. Mabigat yung langit. Si Cookie. Yan, marami ng mga dahon sa ground. Let's go, Mushi! At mabalik pa rin po tayo sa usapang eskwelahan. So, ito ngang eskwelahan na tinuro ko kanina ay ang mga anak ko ang isa sa mga nagbukas ng eskwelahan na yan. At ngayon, yung nilipatan nilang eskwelahan, isa rin sila sa mga batang nagbukas nun. Kasi yung eskwelahan nila ngayon ay nasa bagong community. So, tulad nga ng aking nabanggit, kapag ka may bagong community, ay may bagong eskwelahan din na tinatayo. Kaya ang mga bata talaga dito ay hindi nagsisiksikan sa classroom. Unang araw pa lang, kilala ka na ng teacher mo. hindi ka pwedeng magtago. Diba? Naalala ko ma-share ko lang, nung elementary ako, kapag ka ayokong matawag ng teacher. Tinatago ko. Yung alam mo, yung umuupo ka sa silya na matatago mo yung nameplate mo, yung ganon. Kasi gusto ng mga teacher, malaki yung nameplate para kapag kahit malayo sila, madaling mabasa. Anyways, hindi ko na alam kung anong sitwasyon ang eskwelahan sa Pilipinas, kung katulad ba dito, may konting number lang ng bata sa bawat classroom, yun yung standard. Kasi ako, naalala ko, nung nag-aaral ako noon sa Pilipinas, siksikan sa classroom. Tapos naalala ko nung high school naman ako, kailangan, kasi diba may pang umaga, may pang hapon. Kailangan kung panghapon ka, maagang-maaga pa lang, nandoon ka na sa labas ng classroom. Kasi pag pasok mo sa loob, kailangan magmadali ka na hindi pa lumalabas yung mga ibang bata. Kailangan magmadali ka kagad na makapasok. Otherwise, hindi ka magkakaroon ng silya. May kakulangan noon sa silya. Pero maaring nagbago na o nag-improve na ang sitwasyon ng mga classroom sa Pilipinas, di ba? Hindi ko masabi. Comment down below po kayo, ano na ang sitwasyon ng mga pampublikong, public lang po ang ating pinag-uusapan na pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ayan. Diba, ito pala yung magandang angle. Magandang angulo na makikita yung mga buhay na. So, yung mga coyote, maaring nandoon sila sa loob ng forest na yon. Lagi ako nagpupunta dyan. Pero mula nang nagpunta dyan yung mga coyote, hindi na ako nagpupunta. Kasi gusto ng mga coyote, itong maliit na aso. Maliit si Cookie, diba? Tignan niyo yung hydrangea ng kapitbahay namin. Ang ganda. Pula na rin siya. Yan. Ang ganda, diba? Yung mga puno, nagpapalitan na sila ng kulay. So, ayan na yung garden. Mukha na siyang malungkot. Gigising na lang siya ulit pagtungtong ng spring. Ayan. Ayun pala yung konting forest.